Hey, good afternoon po muli sa bawat isa sa atin. Ngayon ay gusto kong pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa overcoming fear. Ang takot kasi ay ano yan eh. First of all, it is a spirit. May sinabi ang Bible na ang fear ay spirit. Sinabi doon sa 2 Timothy. Mamaya babasahin ko yun. Sabi yan doon, God has not given us this spirit of fear. So first of all, fear is a spirit. And sa ibang anggulo, fear is only in the mind. At yan ay totoo, mako-confirm yan ng mga psychologists, mako-confirm yan ng mga psychiatrists na fear is in the mind. Ayan, babalikan ko yung sinabi ko, fear is a spirit. Ibig sabihin nito, ipinanganak ka na wala kang takot. Hindi ka ipinanganak na kasama mo na ang pagkatakot. Kasi kung ikaw ay ipinanganak na may takot, baka bumalik ka nun sa sinapupunan ng iyong ina, di ba? So, ipinanganak kang walang takot. Ngayon, as you grow mentally and physically, unti-unti nadidevelop yung takot natin. At kapag hindi naagapan, yung takot na ito, eventually, it will paralyze you. No? Yung takot na ito mag-a-attract ng curse sa buhay mo. At minsan, hindi mo magawa yung mga alam mong dapat gawin dahil sa napapangunahan ka ng takot. At kung ito man ay pinagdesisyonan mong gawin, hindi ka nakakapag-perform ng maayos dahil nga motivated ka ng fear. So, limited tuloy yung success sa performance mo because of fear. So, hindi tama na ito ay i-welcome natin at hayaan nating tumira sa ating pagkatao at tumira sa ating pag-iisip. Dahil yung mga bagay na pag ginawa mo dapat magtatagumpay, hindi mo magawa-gawa dahil sa nagdadalawang isip ka because of fear. At ano nyo, delikado yung takot. Ipapakita ko sa inyo sa Bible kung gaano kadelikado yung pagkatakot. Una, dito sa Jeremiah 42:16. Ito ang sabi ng Biblia. The very war and famine you fear will catch up to you, and you will die there. So, tinan nyo, yung takot na, yung kinakatakutan natin, at specific yung sinabi nga dito, pag natatakot ka sa mangyayaring giyera, natatakot ka sa kahirapang darating, yung mga bagay na ito na kinakatakutan mo, ang sabi niya dito, it will catch up to you. Pag sinabi natin catching up with someone, ang ibig sabihin nito, halimbawa, kaibigan mo o relatives mo, nagkita kayo last. Yung last na nagkita kayo ay last year pa. Maaring ikaw o siya ay pumunta ng ibang lugar. And then bigla kayo nagkita. So pag sinabi yung, pag kinumusta ka ngayon o may nag-PM sa'yo, sabi niya, ate, asan ka? Sabi niya, ang maaring sagot mo, catching up with someone or catching up with an old friend. Ibig sabihin, nag-a-update ka sa kanya at nag-a-update siya sa'yo sa pangyayari nung last kayong nagkita to the present. So, catching up. Ibig sabihin, naghabol para mag-update. Yan. Pag tayo natakot sa gera, sa kahirapan, o anuman yung bagay na kakatakutan mo, yung bagay na ito, maghahabol siya sa'yo para mangyari sa kasalukuyang buhay mo. At hindi namamalayan yan ng maraming tao yung mga masasamang nangyayari sa kanilang buhay. Akala nila yun talaga ang kapalaran nila, pero hindi.
nag-catch up lang sa kanya yung dati na niyang kinakatakutan. So, ganun kadelikado. Ay, ito pa, si Job chapter 3, verse 25. Sabi niya dito, "What I always feared has happened to me. What I dreaded has come true." Si Job, sikat na sikat siya sa preaching ng napakarami. At ang kanilang pinoproject lagi ay ganito: si Job ay sinubok ng Diyos. At sa kabila ng pagsubok na ito, napagtagumpayan niya kasi ang Diyos hindi siya nagbibigay ng pagsubok na hindi natin kaya. Yan lagi ang pinoproject ng maraming preacher. Pero kung talagang ibabase natin sa Biblia, yung talagang nilalaman ng Biblia, si Job mismo ang siyang umako, inamin niya sa kanyang sarili at sa mga nakakilala sa kanya na yung nangyari sa kanyang buhay ay manifestation ng kanyang kinakatakutan. So, kung buhay si Job ngayon at nakinig siya sa preaching ng marami tungkol sa kanyang buhay, ay baka magwo-walk out siya. Kasi mali ang kinikwento nila tungkol sa kanyang buhay. Hindi siya sinubok ng Diyos, kundi kusang dumating sa kanya, nag-catch up sa kanya yung kinakatakutan niya. O ano yung mga kinakatakutan nyo ngayon? Dahil magka-catch up yan sa inyo, sa ayaw at sa gusto nyo, hahabulin niya kayo. Hindi mo yan matatakbuhan. Magka-catch up nga eh. Mag-update siya sa'yo. Kahit saan ka pumunta, kahit gaano ka kabilis tumakbo, kahit saan ka tumakas, hahabulin ka ng kinakatakutan mo. Mangyayari sa'yo yung kinakatakutan mo. Kaya wala kang choice, huwag kang matakot. Yan lang pwede mong gawin, huwag kang matakot. Once na natakot ka, magka-catch up yan sa'yo. Okay? So another verse, dito sa 2 Timothy 1:7, yung nabanggit ko na sa inyo kanina. Sabi niya, "For God has not given us a spirit of fear." O hindi daw nagbibigay ng Diyos. O hindi daw nagbibigay ang Diyos ng espiritu ng pagkatakot. So ilagay niyo sa isip niyo ito. Ang takot ay spirito, nandiyan siya sa labas, na gustong pumasok sa atin at ang entry point niya sa ating isip. Okay, so ganyan kahalaga na you need to guard your mind kasi yan ang entry point ng takot. Once na nakapasok yan sa isip mo, it will become a thought. And because it is a thought, you will think of it, you will meditate on it. At depende sa iyo yan kung gaano kadalas mong isip-isipin. Ngayon, pag ito inisip-isip mo, pinagbulay-bulayan mo, nagmuni-muni ka sa kaisipan na ito, na nagbibigay ng takot sa iyo, then it will eventually drop into your heart. Pag sinabi kong into your heart, not in your emotion, no? Kundi in your in the core of your being. It will drop in the core of your being. Ngayon, pag nasa puso mo na yung takot na ito, spirit na pumasok, no? Then, ang sabi ng Bible, what is the abundance of your heart, the mouth speaks. So, lalabas na ngayon sa bibig mo yung kinakatakutan mo. Then, pag lumabas sa bibig mo, ang sabi ng Bible, you can have what you say because death and life are in the power of your tongue. Not in the power of the devil. Death is not in the power of the devil because Jesus has conquered death. No? Sabi nga ni Paul, death, where is your sting? Death is in the power of your tongue. Kaya nga madalas kong ituro sa Bible School, madali lang i-trace ang iyong problema sa buhay. Hindi mo kailangang gumamit ng mga iba't ibang klaseng pag-measure para matrace mo at mahanap mo
yung problema sa buhay mo, yung ugat ng problema. Madali lang i-trace. Di mo kailangang bumiyahe. Di mo kailangan pumunta ng Cebu or saan mang lugar na malayo na kung saan sasabihin mo, hahanapin ko ang aking sarili. Hindi mo mahanap doon. Napakadaling i-trace ang ugat ng problema mo. Ang kailangan mo lang ay 1 inch. Yan lang ang measurement na kailangan mong gamitin para matrace mo ang pinagmumulan ng iyong mga problema. Yan lang, 1 inch lang. 1 inch. 1 inch below your nose. 1 inch below your nose, na-trace mo na kung anong problema mo sa buhay, kung saan nanggagaling ang problema mo sa buhay. Yung lumalabas sa bibig mo. And then, pag iti-trace back pa natin, ano yung lumabas sa bibig mo? Laman ng puso mo. Anong naging laman ng puso mo? Yung pumasok sa isip mo. Ganyan nagka-catch up sa atin yung mga kinakatakutan natin. Pumasok sa isip, naging laman ng puso, lumabas sa bibig, and then sinabi natin, that's your declaration, then whatever you declare, it will happen. So, iba sa atin ngayon, evaluate natin yung ating buhay, ano yung mga madalas natin pinagsasabi sa mga nakarang araw. Kasi yan ang laman ng puso mo. At kung ano yung laman ng puso mo, kasi yan ang lagi mong pinagbulay-bulayan ng mga nakaraang araw, nakaraang linggo, nakaraang buwan. Kaya hindi mahirap kilalanin ang isang tao. Obserbahan mo lang lagi ang lumalabas sa kanyang bibig. Ayan ang kanyang pagkatao. Galing yan sa puso niya. Kahit sabihin pa niya nagjo-joke lang siya kung madalas na, hindi na joke yun. Nasabi niya, minsan lang, hindi, maaari joke. Pero kung bunga na ng kanyang bibig, yun na lagi ang lumalabas sa kanyang bibig. So, obserbahan niyo, pag may nanliligaw sa inyo, madali lang siyang kilalanin. Obserbahan mo siya sa mga sasabihin niya. Paano siya magsalita? Ano ang lumalabas sa kanyang bibig? Masakit ba siya magsalita? Kasi pag masakit siya magsalita, may pain sa kanyang puso. So, nagmamanifest sa kanyang mga salita. Kung ano man yung lalabas sa bibig, yan ang pagkatao ng isang tao. Yung madalas na lumalabas sa kanyang bibig. So, ito ay challenge sa bawat sa atin. I-evaluate natin ano yung mga sinasabi natin lagi para malaman natin yung laman ng ating puso. At kung puro negative, yung lumalabas sa ating bibig, then it's time to change. Kung ano yung laman ng ating puso. Paano? Sa mind. Kaya nga sabi ng Bible, you need to meditate the Word of God. How often? Day and night. Diba? And it's Romans chapter 12 verse 2. Sabi niya doon, magkakaroon ng transformation sa ating buhay after na nagkaroon ng renewing of the mind. We need a renewing of the mind. One of the greatest needs ng isang believer ngayon. Renewing of the mind. Kasi pag ikaw araw-araw nanonood sa YouTube, sa Facebook, minsan nga ayaw mong panoorin pero kusang nagpi-play, so napapanood mo lagi. At kung napapanood mo lagi ay puro negative, so naiiwan yun sa isip mo. At minsan ikaw ay matutulog na, naaalala mo, dahilan tuloy na hindi ka makatulog. At minsan nakatulog ka na, bigla ka magigising, di maalala mo yung mga napanood mo, hindi mahirap nang kunin yung dating tulog, mahirap nang bumalik sa pagkatulog. Kasi yun yung mga tumatakbo sa ating isip. So pag nagkaroon ng renewing of the mind, asahan mo yan, the next thing will happen is transformation. You cannot transform your life kahit anong gawin mo. You cannot transform your life. Kahit palitan mo pa si transformer, you cannot transform your life. Transformation of life comes after the renewing of the mind. And renewing of the mind, it takes day and night to meditate the Word of God. Kasi pag nag-meditate ka ng Word of God, it takes time na mag-drop ito sa ating puso. So guard your mind. You need to meditate the Word day and night. So, siguro kailangan nating iwasan ngayon yung panunood lagi
ng mga nakakatakot na information. Kasi alam niyo, no, sa tuwing magpe-Facebook kayo, sa tuwing manonood kayo ng news, mag-YouTube kayo, ang laging una sa search nyo, update sa sa COVID-19. Yan lang yan, ang ating inaabangan. Ano ang update? Ano ang update? Okay? So ngayon, pag lagi mo nang naririnig nyo, lagi mo napapanood yun, nadidevelop sa isip mo tuloy yung coronaphobia. At nandito nga sinulat ko nga yung pangalan niya dahil naalala ko. Si Michael Tobin. Si Michael Tobin ay isang psychologist from Colorado. Ayun, para ma-build yung ating reliability niya, reliable source of information. Ito yung mga specialization ni Michael Tobin. Specialist siya pagdating sa anxiety, chronic mental illness, anger management. May mga anger problem, hindi mo mapigilan ang sarili mo, basta ka na lamang nagagalit or lagi kang galit. So, si Michael Tobin ay expert siya. Siya ay specialist ng anger management concerns, grief and loss. Ibig sabihin, may nawalang mahal sa buhay o may nawalang mahalagang bagay sa iyo. And then dahil doon, nagluluksa ka. So si Michael Tobin ay ganito yung kanyang mga pasyente na ginagamot niya. Mood disorder. Yung wala silang control. Pag sinabi kung anong mood nila, yun yung nasusunod. And then personality disorders. Hindi ko alam kung sinong meron yan. Sana wala. So, siya ang nagsabi ng coronaphobia. At ang coronaphobia, sabi niya, because of excessive feeding your mind with news about it, how deadly it is, how many deaths, no foods, etc. Then, yung fear sa coronavirus, the coronaphobia, nadidevelop, sabi niya. At kapag na-develop ang fear, then magpipiyesa si Satanas kasi doon lamang siya nakakakuha ng power para isakatuparan yung gusto niyang mangyari. Without fear sa mga tao, hindi may isakatuparan ni Satanas ang kanyang gustong gawin. Why? Kasi Satan is lack of power. Wala siyang power. Nakikigamit lang siya sa power na ibinigay ng Diyos sa tao. So, ang kanyang goal, the goal of the devil is for you to speak negative words, dahil pag na-speak nasabi natin yung negative words, that negative words is empowering the devil to do what he wants to do. At para mangyari yon, alam niya kung saan ang entry point ng takot. Mind, and then heart, and then mouth. So, ngayon, na-develop yung ating coronaphobia because sobra-sobra yung ating pagpapakain ng ating takot. Kasi ang takot, pinapakain niya. Pag pinakain mo yan, lalago, lalaki. At kapag lumaki yan, akala mo, ang laki-laki niya. Akala mo, ang lakas-lakas niya. Akala mo, kayang-kaya ka niya. No? Alam niyo, kung totoo yun, nakayang-kaya niya ang tao, sana walang nagre-recover from COVID-19. Diba? Sana walang nagre-recover. Pero may nagre-recover. Ang recovery ng mga taong ito nagpapakita that coronavirus, the COVID-19, is weak. Kasi hindi niya kayang patayin lahat ng mga infected. Para mapatunayan ko sa inyo yan na COVID-19, ngayon, hindi ko ina-underestimate kasi sa ngayon wala pang vaccine, so kailangan tayong sumunod sa advice ng mga experts. Wala pa yung vaccine, pero once na na-invento once na nagawa yung vaccine, ay wala na. Wala na siyang power na napatayin ka. So from that time, na wala na siyang magawang infect ka, so COVID-19 is defeated. So ibig sabihin nito, we can defeat the COVID-19. So ano tapos ng katakutan? Diba?
Kung sila yan lang gumraduate na di isa siya sanang gumagawa ngayon ng chemical para bakunahan tayo sa Overcomer Church. Hindi na tayo aasa pa sa ginagawa ng mga scientists ngayon. So ngayon, 6th century, this is based on history. 6th century, this is world history. 6th century, nagkaroon ng outbreak ng smallpox virus or smallpox disease. Ikaw naman yung saktong term. Pero na-mention ko ito kaninang umaga, pero bibigyan ko kayo ng highlights dito. 6th century, increased trade with China and Korea introduces smallpox into Japan. 7th century, Arab expansion spreads smallpox into northern Africa, Spain, and Portugal. 11th century, Crusades in Europe further spread smallpox in Europe. 15th century, Portuguese occupation introduces smallpox into part of Western Africa. 16th century, European colonization and the African slave trade import smallpox into the Caribbean and Central and South America. 17th century, European colonization imports smallpox into North America. 18th century, exploration by Great Britain introduces smallpox into Australia. So from 6th century to 18th century, that's pandemic. So noon pa may mga pandemic na. Ha? And then pagdating ng 20th century, alam niyo kailan na namatay? 20th century lang, not counting the 18th century pababa. Pero yung 20th century, 300 million died. At ang ratio nila is 3 out of 10 namamatay. Out of 10 infected, 3 namamatay. 300 million. Kung tutusin, sino nakakatakot? The COVID-19 or the smallpox? Bakit kung mag-isip tayo ngayon, parang katapusan na ng mundo? Ha? O mag-browse kayo ng Facebook, kung ano naman sasabihin nila. End of the world. Mga nangyayari ngayon, nangyayari na noon pa. Mas grabe pa nga hindi natin sinasabi na hindi totoo yung pangako ng Diyos na darating siya. Hindi tayo kumukontra sa sinabi ng Diyos na last days. Pero what if hindi pa mangyayari? At kung mag-isip ka, parang katapusan na ng mundo. Dahil sinabi naman ng Panginoon na walang nakakaalam. Although mayroon siyang sinabi mga signs, pero how can you be sure? Na after seeing the signs ay darating na siya. We have no assurance for that. What we know is He's coming, but we don't know about the exact date. So, hindi mo dapat isipin na dahil sa amin nangyayari, darating na ng Panginoon. Paano kung hindi? At nag-neutral ka. Hindi mo na ginawa yung mga dapat mong gawin. O di magsisisi ka rin. Kapag iiwanan ka ng panahon yan. Ha? So, yung ating pagkaka-quarantine ngayon, work out mo na lang ang sarili mo na mawala yung takot mo. Ngayon, yung sinabi ko kaninang coronaphobia, hindi lang sa matatakot ka sa virus na ito, kundi base kay Michael Tobin, ang sabi niya, pag sinabi kong coronaphobia, sabi niya, magkakaroon ka na rin ng takot sa mga Chinese. Pag makakakita ka ng Chinese, ang isip mo kaagad, infected siya. Samantalang billion, I think 1.4 something, ang kanilang population, kung ilan ang Chinese sa China.
Not counting those Chinese na nandito sa ating lugar. Tapos idadamay mo silang lahat. Pag nakakita ka ng Chinese, ang nasa isip mo, COVID-19. Huwag ganon. Dahil lamang sa takot mo. Pag makakakita ka ngayon ng Italian, takot ka na. Samantala, ang dami-daming population ng Italy. So, ito nga ang matinding kalaban natin ngayon sa buong mundo. Hindi yung virus. Ang matinding kalaban natin ay yung takot na pumasok sa puso ng mga tao. Dahil ito nagbibigay ng kapangyarihan kay Satanas. Kaya kung ang laki-laki ng takot mo, ang laki-laki ng kapangyarihang ibinibigay mo kay Satanas. Sa mga maliit lang takot, may maliit. At least maliit. Kahit paano. Kung sa mga walang takot, sila yung mga hindi nagbibigay ng pagkakataon kay Satanas na makakilo sa kanilang buhay. Ang Bible, pagka bibilangin mo, yung sinulat ng Bible about do not be afraid, be not be afraid, fear not, and other terms related sa word na yon, 365 times na sinabi ng Bible, fear not. Hindi pa ba sapat yun para ipaalala ng Diyos sa atin na wala kang dapat katakutan? Fear is faith, actually. Kasi pag ikaw ay natakot, halimbawa sa ahas, bakit ka natatakot sa ahas? Kasi naniniwala ka sa kakayahan ng ahas. You have faith sa snake na kaya kayang patayin. So kapag sinabi yung takot ka sa ahas, ibig sabihin naniniwala ka doon sa kakayahan ng ahas. So kapag ikaw ay natakot sa coronavirus, ibig sabihin naniniwala ka sa kakayahan niya. At dahil ang author nito ay si Satanas, naniniwala ka sa kakayahan ni Satanas na sirain niya ang buhay mo. Simple lang, di ba? Pero hindi natin na isasagawa. Okay, so ang dapat natin gawin ngayon, you need to starve your fear. Gutumin mo yung takot mo. Kasi pag ginutom mo yan, mangangayayat, manghihina, then eventually, mawala na. Itigil na nating pakainin yung ating takot. Paano ba natin pinapakain yung ating takot? Because of what we always hear. We're always listening to bad news. We're always listening sa mga news na nakakatakot. So, pinapakain mo yung takot mo. Kaya nag-grow. Starve your fear. Gutumin mo. Mag-update ka lang sa news para hindi ka naman nahuhuli sa balita. Pero kailangan mong gwardiya ng sarili mo kasi pag na-addict ka na sa pagsubaybay doon sa balita, hindi mo namamalayan, pinapakain mo na pala yung takot mo. At kapag napakain mo ng takot, lalaki ng lalaki hanggang sa pakiramdam mo, hindi mo na siya kaya. Pakiramdam mo, fear or what you fear is strong enough to finish your life. So, pinakain mo. So, ang kailangan natin gawin ngayon, starve your doubt, starve your fear, starve your worry, and feed your faith. You need to feed your faith. When faith increases, fear decreases. Kahit sabihin mo, simula ngayon hindi na ako matatakot. Ayaw ko na matakot. Pero hindi mo pinapakain yung faith mo, it won't work. Hindi mawawala ang takot hanggat nakakakain siya. Gustong-gusto nga niya eh. Iba sa inyo, inaalagaan nyo nga yung takot nyo eh. Pag sinabi ng ibang tao sa inyo, uy, agkaunta, agka pa matakot. Akin na!
Okay, yung reaction natin, we are protecting our fear. We care so much about our fear. Pag may nagsabi sa atin, wag tayong matakot, ang ating nasa isip, hindi sila concerned. So, you need to starve your fear and then begin to feed your faith. Paano? Same process. Paano mo pinakain ang iyong takot? Ano mga ginawa mo? Bakit mo maki yung takot mo? Parehas lang. Gagawin mo pa rin yung ginagawa mo, pero gagawin mo na sa ibang bagay. Makinig ng makinig ng makinig ng makinig ng good news, syempre. At ang Bible nagsabi siya na gospel, the word of God is good news. Ngayon, sa una, parang hindi ka sanay. Parang hindi ka sanay na nakikinig ka ng salita ng Diyos, medyo napatagal ng konti, yung sarili mo, yung isip mo, hinahanap niya yung dating kinakain niya. Hinahanap yung dating pinapanood niya. But you need to starve your doubt, starve your fear. Kapag nakikinig ka ng salita ng Diyos, parang hindi mo naintindihan kasi ang gusto mong panoorin yung kung ano yung updated news. Gusto mong malaman kung sino yung namatay, gusto mong malaman kung taga saan siya, kung sino yung mga kapitbahay niya. At mas lalo ka natatakot. Starve your fear. So you need to listen to the Word of God. Kasi the Word of God creates faith and make this faith stronger. It will make your faith grow. It increases your faith. So parang ito, faith is the antidote to fear. Yan ang kukontra sa iyong takot when faith increases. At hindi mag-i-increase ang ating faith kapag hindi natin ito pinakain ng salita ng Diyos. Kasi yan lang ang pagkain ng ating faith, the Word of God. Kailangan nating makapakinig palagi ng salita ng Diyos. Tulad ng sabi dito sa 1 Timothy chapter 4 verse 6. Mababasa niyo in the last part of 1 Timothy chapter 4 verse 6. Sabi yan doon, nourish in the words of faith. So, ang Word of God, tinawag yung Word of faith. Kasi nga, pag ito'y narinig mo, faith comes. Faith comes by hearing, and hearing by the Word of God. Sabi ng Romans chapter 10, verse 17. So, your faith will eventually die if you will not nourish it with God's Word. Your faith needs nourishment. Obserbahan po ninyo ang isang bagong panganak na bata. Kapag hindi ito nabigyan ng nourishment, hindi siya nabigyan ng gatas, hindi siya nabigyan ng kaukulang pag-aalaga, that baby will die. That baby needs nourishment. So is our faith. Your faith needs nourishment para hindi siya masapawan ng takot. Okay, so dito sa 1 Peter chapter 2 verse 2, sabi niya, like newborn babies, you must crave pure spiritual milk so that you will grow. So ang Word of God ay full of nutrients like milk. Na kapag ito ay pinakinggan natin, bukas ang isip at puso ito, pinakinggan yung salita ng Diyos, it will nourish your faith. At kapag nabigyan ng nourishment ang baby, and lalago siya at lalakas siya. Likewise, yung faith natin, kapag nabigyan mo ng sapat na nourishment, it will grow, it will become strong, and then hanggang sa makakayanan na niyang i-overcome yung ating pagkatakot. So faith comes as a result of hearing His Word, God's Word. Okay? Romans chapter 10 verse 17, so faith comes from hearing. That is, hearing the good news about Christ. Ephesians 1:13, sabi niya dito,
in whom you also trusted, after that ye heard the word of truth. Nagtiwala sila sa Diyos pagkatapos nilang mapakinggan ang salita ng Diyos. So the word builds faith. No? Example sa Acts chapter 14 verse 9 to 10. Example ng isang taong nakinig ng word of God, faith came. Sa Acts chapter 14 verse 9 to 10. Sabi niya dito, and there they preached the good news. Si Paul at si Barnabas, nag-preach sila ng salita ng Diyos while they were at Lystra. So sabi dito, Paul and Barnabas came upon a man with crippled feet. Crippled, ha? He had been that way from birth. So inborn ito, ha? Inborn na may sakit ito. Imagine nyo kung kayo yon, inborn na may sakit. For sure, renewed yung mind mo na ikaw nga ay may sakit. At syempre, narinig mo yung mga bulungan ng mga tao na ikaw ay may sakit. So, buong-buo yung faith mo na ikaw ay may sakit. Mas mahirap ang kalagayan nito. Mas mahirap ituwid ang pag-iisip nito dahil simula nang siya ay pinanganak, may sakit na siya. And listening as Paul preach. So, nakikinig ito sa pinipreach ni Paul. Si Paul, Apostle Paul, Saint Paul, nagpipreach siya ng Word of God. Word of faith. Gospel. Good news. So, anong idudulot nito sa isang taong may sakit simula na siya ipinanganak? Anong idudulot ng salita ng Diyos na kanyang pinapakinggan? When looking straight at him, Paul realized he had faith to be healed. Dahil sa pakikinig ng taong ito na may sakit, napansin ni Paul, na-realize ni Paul na meron na pala siyang faith to be healed. Nagkaroon na pala siya ng pananampalatayang siya'y gagaling sa kanyang sakit. At dahil sa napansin ni Apostle Paul ito, sabi ni Paul, stand up! And the man jumped to his feet and started walking. See? Hindi siya nilapitan ni Saint Paul at ipinatong ang kanyang kamay sa ulo ng lalaking ito na may sakit at nagmakaawa, pagalingin po ninyo siya, Panginoon, parang awa na po ninyo, maawa po kayo sa kanya. Hindi niya sinabing ganun. Bago siya gumaling, hindi niya sinabing ganun. Pero gumaling siya. Hindi siya pinag-pray ni Paul, ha? Hindi nag-pray over si Paul dito. Pero gumaling. Hindi siya humingi ng prayer request. Pero gumaling. Hindi nga siya nagpa-anoint ng oil. Pero gumaling siya. Bakit siya gumaling? Yan ang tanong. So yun ang sikreto. Bakit siya gumaling? Kasi napansin ni Paul habang nagpipreach siya ng Word of God, yung Word of God na pinapakinggan ng taong ito, nagdulot ng pananampalataya sa kanyang puso na siya ay gagaling. And because of that faith to be healed, gumaling. Umagri lang si Paul. Stand up, sabi ni Apostle Paul. Umagri siya doon sa pinaniniwalaan ng taong ito. Hindi mo kailangan makaawa sa Diyos. Hindi mo kailangan maglakad mula doon sa pintuan ng simbahan papunta sa altar na nakaluhod. Hindi nga umiyak dito. Wala nga siyang ritual na ginawa. Pero gumaling. Ngayon, ang daming ritual natin ginagawa. Kung ano naman pinagagawa natin sa ating mga relihiyon. Para lang matugunan yung ating gustong makamit sa ating buhay. Ito, walang ritual na ginawa. Walang seremonyang ginawa. Walang sakripisyong ginawa. Hindi siya nagpapako sa krus. Wala siyang kung ano-anong ginawa para ipakita sa mga taong siya'y malapit sa Diyos. Ang ginawa lang niya, nakinig. Maayos ang puso at isipan na nakikinig sa salita ng Diyos. Sa kanyang pakikinig, nagkaroon siya ng malaking pananampalataya na siya'y gagaling. At yung pananampalatayang yun ang nagpagaling
sa Kanya. Di ba? Madalas nangyari kay Jesus Christ din, kung binasa niyo ang Kanyang buhay sa Matthew, Mark, Luke, and John. Madalas sabihin ni Jesus Christ, according to your faith, you will be made whole. According to your faith. Hindi niya sinabing, according to your ritual, you will be healed. Hindi niya sinabing ganon. You will be healed according to your religion. Hindi niya sinabing ganon. You will be healed because you went to church sa kabila ng virus na yan. Hindi ganon. But according to your faith, you will be healed. Ayon sa iyong pinaniniwalaan, ayon sa iyong pananampalataya. O, nangyari lang kay Apostle Paul. So dito ngayon, kung faith is the key to be healed. Faith is the key to receive what you are praying for. Then, paano natin makukuha yung faith ngayon? O, pinaka-importante ngayon, paano natin makukuha yung faith ngayon? Proverbs chapter 4, verse 20, verse 21, and verse 22. Sabi niya dito, my child, pay attention to what I say. Listen carefully to my words. Okay? Pag sinabing listen carefully to my words, ang kanyang pinupunto dyan is your attitude while you are listening to the word. Kasi pwede tayong makinig sabay-sabay ng salita ng Diyos, but your attitude. What is your attitude? While you are listening to the word. While you are listening to the preaching or to the teaching of the word of God. Sabi niya, don't lose sight of them. Let them penetrate deep into your heart. Pag walang tamang attitude, the word of God will not penetrate your heart. Tamang attitude ang sikreto para mag-penetrate sa ating puso habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos. Kasi importanteng mag-penetrate sa ating puso ang salita ng Diyos natin pinapakinggan para magkaroon tayo ng faith. Okay? Sabi niya, pag nag-penetrate sa puso mo ang salita ng Diyos, sabi niya dito verse 22, they bring life to those who find them and healing to their whole body. See, yung Word of God na nirespeto mo, ginalang mo, inaayos mo ang attitude mo habang ito'y pinapakinggan, nagdulot ng kagalingan at kalakasan sa katawan. Luke chapter 8 verse 18, sabi niya, pay attention to how you hear, because how you hear is the key to get the faith that you need to get the answer to your prayer. So, how you hear the Word of God. That's the key. How you hear the Word of God. Ngayon, naayos ang attitude, no? Naayos na yung attitude. So, ngayon, ito, isang warning ng Bible ulit pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos. Mark chapter 4, verse 24. Then he added, pay close attention to what you hear. Ito naman, what you hear. Kanina, pinag-aralan natin, how to hear. Ngayon naman, what to hear. Kasi, hindi lahat ng pinapakinggan natin sa YouTube, sa Facebook, hindi lahat ng ating pinapakinggan porket may dalang Bible, ay talagang Bible-based yung kanyang sinasabi. Ang daming bulaang mga ngaral ngayon. Ang daming mga bulaang propeta ngayon. Ang daming nagtuturo ngayon na ginagaya-gaya lang yung kanilang tinuturo. Napakinggan lang sa isang preacher, na ituturo na rin. Ang daming ganun ngayon. Pero hindi buhay sa kanila yung kanilang tinuturo. So, what you hear, alam mo na yung dito sa atin, no, pag gusto mong lasunin ang daga o anumang klase ng hayop, hindi mo pwedeng ibigay sa kanila ng walang halong pagkain yung lason. Halatado. Hindi na nakakainin yon. You need to deceive them. I-deceive mo yung aso, yung pusa, o yung
daga, kailangan mo silang i-deceive. Gagamitin mo ngayon yung pagkain gustong-gusto nila, tapos ihahalo mo doon yung lason para kainin nila kasama yung lason. Ganyan ang ginagawa ng mga bulaang propeta, bulaang mga ngaral. Gagamit sila ng Bible kasi ang Bible masarap sa kaluluwa, masarap sa spirito ang salita ng Diyos. Gagamitin nila ito, hahaluan nila ng lason. Tayo naman, dahil sa ang ganda-ganda ng kanyang tinuturo, tapos gwapo pa yung nagtuturo, maganda pa yung nagtuturo, akala natin lahat ng sinasabi niya maganda, tama. Wala tayong kalam-alam, may lason pala ito. So hindi rin pwedeng ganon na basta-basta tayo nakikinig. Ngayon, gusto kong turuan kayo ngayon, paano mo malalaman kung talagang salita ng Diyos ang itinuturo. Ako, meron lang akong 3 ginagamit. Hindi masama na subukin, or sabi ng Bible, test the spirit. No, test the spirit. Ito lang, 3 lang yung aking ginagamit. Kung meron kayong ginagamit pang iba, pwedeng isend sa akin para at least matuto rin ako. Una, pag siya nagturo talaga ng pure spiritual milk or meat of the Word of God, it should strengthen my faith. Hindi ako dapat bibigyan ng takot. Palalakasin niya dapat ng faith ko. Pag nakinig ako ng preaching, tapos habang nakikinig ako o pagkatapos kong nakinig, natakot lang ako, hindi ako nakarinig ng pure spiritual milk of the Word of God. Ang aking napakinggan, may lason. Kasi nga, ang Bible is word of faith. Kaya kung saan na ipangaral ang word, ang kalakip niyan, faith. So kung hindi na build up ang faith, then kailangan kong magduda. Malaking question mark yon. Baka hindi pure ang aking napapakinggan. Pangalawa, it should cause joy. Kasi sabi ni Jesus Christ, I have told you these things so that you will be filled with my joy. John chapter 15 verse 11. Sabi niya, ipinapangaral ko sa inyo ito, salita ng Ama, para magkaroon kayo ng kagalakan. So ibig sabihin, preaching of the Word of God gives joy to people. Kaya kung ikaw ay nakinig ng Word of God, habang nakikinig ka, malungkot ka na, pagkatapos mo nakinig, nalungkot ka, then question mark again. Baka hindi pure spiritual milk ang aking napapakinggan. Then pangatlo, kailangan ang idudulot na napapakinggan mo, mafo-fall ka ng lalo pa sa Diyos. Mas lalo kang mai-inlove sa Diyos. Kung ikaw ay nakapakinig ng Word of God, pagkatapos mo nakinig, hindi ka napalapit sa Diyos. Feeling mo hindi ka napatawad sa iyong mga kasalanan, feeling mo parang ang layo ng Diyos sa iyo, then, dalawa lang yun siguro. Maaring mali ang napapakinggan mo o mali yung puso mo habang nakikinig ka. Pero ang 3 ito, dapat maa-accomplish ito ng preaching of the Word of God. Ang faith kailangan mapalakas, kailangan mapa-increase yung joy mo, at kailangan mapa-increase yung pagka-inlove mo sa Diyos. Wala tayo manalangin.